Hi friends! Saily! So, mamalengke ako ngayon. Ako lang kasi si Daddy May nasa Manila. So, mag-joyride na lang ako. Pang 3 days lang naman yung bibilin ko na pampagkain namin. So, samahan nyo muna ako mamalengke ako. Ngayon na lang ulit ako mamalengke mag-isa. Good luck sa akin kasi magbubuhat ako. So, dala tayo ng bayong. Hi! Ayan na yung dalawang makukulit. Pablo! Picasso! So, kunin natin yung bayong. Buti na lang bumili ako ng bayong. Tignan niyo yung bayong ko. Ang ganda. Wait. Ayan yung joyride. So, eto na yung bayong ko. Taran! Binili ko to sa Shopee. Ang ganda, no? Taran! Ayan pala si Kuya. Ayan, joyride. So, nandito na ako sa palengke. Yan. Hanap tayo ng salmon. Yan, salmon. Magkano po 200 pesos kalahati nitong tuna? Maganda pa ko sa riwa. Meron ako dyan panga. Panga? Panga ng tuna. Okay na siguro to? Okay na ganyan. Mas masarap ba yun? Panga? Masarap din. Sinigang tsaka ihaw. Masarap. Pa-check nga po kung magkano. 214? Pili mo ako nung yung malalaman, yung malalaki. Magkano kilo niyan? 440 to 20 lang manahan. 440 ang kilo. Tapos na tayo sa salmon. Hanap tayo ng bangus. Ng ano kaya? Magkano po sa bangus ninyo? Less po. 110 ng isang piraso. Tatlong piraso po nitong 110. Magkano po kilo ng tilapia? 160. 160. Ah! Ano to? Puputulin ko. Next is pork. Na tayo kay Kuya yung suki ko. Okay, salamat sa inyo. Hi Kuya! I'm back! Gusto na? Okay lang. Bili ako ng pork chop. Ilan? Teka lang. Magkano tong pork chop? Ma'am, hindi kayo nakatanda. Ah, talaga ba? Ikaw din eh. Si Kuya talaga binula pa ako. Kasi nung nakita, gano'n na kayong bisuro niya. Ah, ganun ba? Pili mo ako nga Kuya yung walang yung buto. May buto naman siya, kaya lang, konti lang. Sige, 6 na yung basta yung maganda. 5 6 Ah, sige. Sige, magkano ulit kilo niyan Kuya? 360 270 lang yun. 270 yan, 6. Tapos, ano pa ba? Oh, pang binagoongan. Ano ba okay na pang binagoongan, Kuya? Ito? Opo. Magkano kilo nito? Parehas lang siya. Anong tawag dito? Ano, kasim? Kasim, 200. Halagang 200. Hindi, yung magkano kilo? 360. 360. O, sige, sige, 360. Kasim, 360 ang kilo. Yan. Hanap tayo ng carrots at saka sibuyas. Saan kaya? Ito na lang. Panggiling lalagay ko sa Magkano po sa carrots? 160 ang kilo. Sama ko sa giling sa pork Shanghai. Magkano po kilo ng sibuyas? 180. Tapos, sa bawang 180 din ang kilo. Ito.
Dito sa kangkong, 15 pesos ang isa. Hanap tayo ng maganda. Yung dalawa lang. Sitaw. Magkano po sa sitaw? 20 ang isang tali. Magkano po kilo sa labanos? 140. Diba maliit lang? Ay, puro malalaki. May maliit po kayo? 80 pesos ang kilo ng kamatis. Four, 5, 6 lang. Nasisiraan ako lagi. Magkano po sa talong? 120 ang kilo ng talong. Ayan. At saka ano, ito to. Ay, meron ng ano. Magkano po dito sa siling haba? 3.10. Pili na tayong malaki. 3.10 daw. Yun, malaki. Magkano po sa luya? 2, ano? 250 ang kilo. 250 ang kilo ng luya. Magkano po sa white onion? 180 ang kilo. Tayo ng ano, dalawa. Papaya, 60 ang kilo. Magkano po tali nito? 10 okra. 4 ang laman. Magkano po sa patatas? 120 ang kilo. 160 ang kilo nitong ampalaya na... Ang tawag po dito? Ampalayang Tagalog? 160 ang kilo. Monggo, yung ganito 30 pesos yung ganito karami. Ito naman ganito karami 20. Tokwa 5 piso isa. Bumili pala ako ng manok 3. Ano, magkano kilo binigay mo sa akin? 200. Yan. Dito ako bumili kay ate. Oo, ate. Dito kayo bumili. May discount. Tapos na ako mamalengke, friend. Ginabi na ako. Oras na rin ang kasi ako lumabas. Ito na lahat ng napamili ko. Sabi ko kanina pang 3 days lang yung yung bibilin ko. Pero naging pang 1 linggo na. Ang dami. Mamaya pakita ko sa inyo. Tada! So, nakauwi na ako ng bahay. And ito na lahat ng napamili ko sa palengke. Sabi ko kanina 2 or 3 days lang yung ipapamili ko sa palengke. Pero, ayun na nga, 1 linggo na tong 1 linggo na tong ulam para hindi na ako pabalik-balik. Kasi nga wala si Daddy Imay. So sabi ko, ano lang, pang 2 to 3 days para magaan lang yung bubuhatin ko. Pero, ganyan talaga kapag yung maraming nakikita. So, marami akong nakita na nagustuhan kong bilhin saka mga putahe. Kaya, umabot na ng pang 1 week. Okay na din para hindi pa balik-balik. Yun nga lang, napagod ako kayo na magbuhat. Kaya pag uwi ko ng bahay, diretso na. Hindi na ako nakapagluto. Umorder na lang ako ng pagkain namin ni Hailey. Si Daddy May wala pa rin, nasa Manila pa. So, umorder na lang ako ng pagkain namin ni Hailey sa KFC. Para, kasi magliligpit pa ako. Lilinisan ko pa to. Tapos, i-organize ko, palalagay ko sa mga Tupperware. So, yan. Samahan nyo muna akong i-organize yung mga pinamili ko sa palengke.
And wash na muna natin yung mga karne. So, magluluto tayo ng adobo. Adobong manok. Habang naglilinis ako dito, sabay na natin yung pagluluto. Kasi magluluto ako ng mga pang-stock food namin. Siguro pang 3 days. So, magluto na muna tayo ng adobong manok. Pero ang gagawin ko, chicken adobo flakes. Yung medyo tuyo. Lagyan na tayo ng bawang. Ito, isang buong manok. Pina-chop ko na siya. Malaking manok yan. Siguro yan pang 3 days na yan na stock yung chicken flakes. Chicken adobo flakes. So, ginagawa ko sa bawang, hindi ko yung parang binabalatan na hindi na yung kinukutsilyo pa. Pinupukpok ko na siya. Ito yung gamit ko na pampukpok ko. Para mabilis mabalatan. Kasi pag pinukpok mo na siya, sobrang bilis na lang balatan itong bawang. Yan ang galagad. O, diba? Yun nga lang, hindi na siya hindi na siya yung buong-buo. Parang pirat na siya na bawang. So, ginagamit agad. Kailangan natin gamitin agad yan. Dati kasi ang hirap, nung hindi ko pa natutuklasan yan, yung hindi ko pa pinupukpok yung bawang. Ang hirap magbalat ng bawang. So, sa sobrang pagmamadali ko minsan, pinukpok ko yung bawang. Lahat na isang buo. Ayun, sobrang daling balatan na kapag nakapukpok na lahat. So, yung isang buong manok, isang buong bawang din yung nilalagay ko sa adobo. And then, mabilis lang magluto ng Pagkatapos ko pala pakuluan to kasi pinapakuluan ko sa toyo, suka, bawang, tapos may bay leaves. Nilagyan ko rin ng konting mantika, konting-konti lang, at saka asukal. Yan. Tapos ko pakuluan, piniprito ko pa yan para mas malasa. Kumbaga parang malak lahat ng mga pampalasa na nilagay natin. So, lagyan na rin natin ng bay leaves. And then, ako ang nilalagay ko sa sa mga niluluto ko, durog na paminta. Kasi, nainis ako kapag nakakagat ako ng mga buo-buong paminta. Ayan. Pero depende sa inyo kung ano yung trip nyong gawin. Ang talagang nilalagay talaga dito, buong paminta. Pero ako kasi, gusto ko yung durog na paminta. So, lagyan natin. Durog na paminta. Toyo. Mga lang. 1, 2, 3, 4. And oyster sauce. So, meron pa natira. Lalagyan ko rin naman to ng tubig. Para masimot yung oyster sauce, lagyan natin ng tubig. Isang boteng tubig ng oyster sauce.
Napakuluan ko kasi ito ng matagal na matagal. Itong adobo ko. Hanggang sa mawala na yung yung sauce. Tapos ipiprito ko na. Next is suka. So yung toyo is 4 na ganito, 4 na sandok. Suka naman mga 6 na sandok. Tapos yung oyster sauce, mga 1.5 sandok. Pero dalawa na rin. Pero kahit di na kayo maglagay ng oyster sauce, kahit toyo na lang. So, 6 na sandok ng, 6 na ganito ng toyo, 6 na sandok din ng suka. Pantay lang sila. Tapos, lagyan natin ng asukal. Pero ako kasi nilalagyan ko ng oyster sauce eh. So, asukal. Puro mga 4 na ganito lang kaliit. Parang lang yun. Isang kutsara. Next, ano pa ba? Yun na. Oh, lagyan natin ng konting mantika. Siguro mga lang. Isang sandok lang din. Okay, that's it, pansit. So, pakuluan na muna natin ito. Wag muna natin tatakpan sa, hintayin natin na kumulo bago natin takpan. Kasi may suka yan. Yan. So, hintayin muna natin na kumulo ito bago natin takpan. Kasi may suka yan. Mahihilaw yung suka. And habang nagluluto tayo ng adobong manok, magpapakulo na rin ako ng ng munggo. Sabay ko na yung pakulo ng munggo. Matagal kasi lumambot ang munggo eh. Ano nga ba nilagay yung... Ito naman munggo. Tinatanggal-tanggal ko yung pinagpakuluan niyan hanggang sa mawala na yung color green. Ganun ako magluto ng munggo. Bumili ako ng 30 pesos at saka 20 pesos na pack ng munggo. So, bali parang 50 pesos ito lahat. Itong nilagay ko na munggo. Yan na tubig. Pakuluan natin. So, habang nintay natin yung niluluto natin, linis ulit tayo ng mga pinamili. Sayang kasi yung oras kapag naglilinis ka tapos diba, pwede ka naman magluto. Yung oras mo di sayang kapag ka pinagsabay yung yung luto, kulo-kulo lang naman yung pinapakuluan ko eh. Habang naglilinis ako dito, diba? So, itong gulay, namin natin pinamiling gulay. Oh. Ayan. Ito pa. Ayan. Tigpit na natin itong ginaganuhan ng bawang kasi wala na face. Oh, tapos magluluto pa pala ako mamaya ng Shanghai. Tapos magluluto tayo ng Shanghai na rin. At saka, i-ready ko yung salmon. May bangus din pala ako. Ang cute ng bayong ko, diba? Ayun o. Ganda. Pwede rin itong kapag nag-swimming ako, ito rin yung dinadala ko kasi, yung tubig, hindi. Pag pag nasa bag na normal, nababasa yung bag, diba? Ito mas madaling-dalin kasi, siya, wash-wash na lang. So, itong giniling, iniprito ko na to agad.
ilalagyan ko na, pinapagiling ko na kasama yung sibuyas at saka carrots. Hindi ako naglalagay ng kinchay. Hindi ko bet yung kinchay sa sa Shanghai. So, linisan muna natin itong mga karne. And then next, mag-aano tayo. Yung gulay, hihimayin ko na yan para ready na lang. Kasi minsan, tinatamad akong lalo na pag bagong gising, nakakatamad naghiwa-hiwa ng gulay, lalo na kapag marami. Kaya nire-ready ko na para diretso luto na. Ito, isang manok lang ganito. Pang-ano ko lang to pang igisa-gisa sa gulay. Isang manok lang. Kumbaga pampalasa lang ba na may karne. Ayan, nagluluto rin tayo ng pang Bicol Express. Hiwalay ko na yung mga lagayan. Nalagay ko na sa Tupperware o sa plasticware. Para madali na lahat. Naka-organize na. Hindi yung manghuhula pa ako na kung saan nakalagay na plastic. Ito naman pang Bicol Express. Ayan. Na-chop ko na rin siya. Tapos, nagbibinagoongan din tayo. Nakalimutan kong bumili ng gata. At saka yung pambalot ng Shanghai. Mamaya, mamalengke sila, mami. Sabi ko, pasabay na lang ako, bili sila. Bukas naman kasi pupunta ako kay mami. Ito naman pang pork binagoongan. Ayan, yan yung hiwa niya. Meron tayong pang pork binagoongan. Ito pang, itong manok na ganito kaliit. Kasi lulutuin ko to sa ginisang kalabasa at sitaw. Kaya konting manok lang yung lalagay ko kasi more on gulay yun. Tapos Bicol Express. Tapos magluluto din ako bukas ng, pang sinigang na salmon. Ito tuna naman. Ito niluluto ko to sa butter, yung tuna. Nakalimutan ko rin bumili ng pang sinigang mix powder. Bili na lang ako sa tindahan bukas. So, ito, lulutuin ko na to. Piprito ko na to. Para bukas, mabilis na lang. Ayan na. Ito yung sinigang na salmon belly. Prito ko na to, kaya nilagay ko na sa plato. Ito naman yung tuna. Yan, piprito ko to. I-marinate ko to sa lemon, paminta, konting asin, tapos piprito ko sa butter. So, ito, pang bagnet to. Papakuluan ko to mamaya. Para, kapag kailangan ko magluto na ng bagnet, nakakulo na to, tapos diretso prito na. Naka-ready na. Okay. Pork adobo, lagay natin dito. So, ito yung natin. Pang pork adobo. Paksiw na bangus at saka pang na rin, breaded na bangus.
Ang prito. Dito na lang kaya. So, dito na lang natin lagay yung bangus. So, 3 bangus to. Ano na to, natanggalan na to ng tinik. Nadeboned na siya. Okay. Ano pa ba? Bumili rin ako ng tokwa kasi magluluto ako ng sizzling tofu. Paborito kasi ni Hailey yung sizzling tofu eh. Etong ano, mga tokwa na binibili ko sa palengke. Hanggang ano lang, 2 to 3 days lang to ini-stock sa ref kasi masisira din to agad. Hindi kagaya to nung mga nabibili sa grocery na medyo mas matagal yung expiration. So, 4 na tokwa pang sizzling tofu. Ano ba ba? Last na karne na ito. Pork chop. So, magluluto kasi ako ng yung ano ba, beef steak pero pork steak yung lulutuin ko. Filipino pork steak. Ayan, ito naman yung pang pork steak. So, sa gulay na tayo. Yung gulay, ang ginagawa ko, ang nire-ready ko lang dito, yung kalabasa, kangkong, at saka yung sitaw. Yun yung hinihiwa ko na, at saka hinihimay ko na. Yung kangkong kasi, hinihimay ko na yan, bale bukas. Mga 2 days ko lang ini-stock yung kangkong kasi mabilis masira yung kangkong. So, bumili ako ng sibuyas. Isang malaking white onion. Pang ano to, pang pork steak. Pang toppings lang yung sibuyas. Yung isang ganito kalaki, 30 pesos. Ayan, 30 pesos. Meron pa doon mas malaki, 50 pesos eh. Kaso masyado ng mahal. Kaya doon lang tayo sa 30 pesos. So, konti lang yung sibuyas na binili ko, ito lang. Kasi nasisiraan ako ng sibuyas kapag masyadong marami binibili. Luya. Tapos konti lang yung tomato kasi nasisiraan din ako nito. Papaya, pang tinola. Tapos yung nilalagay ko na gulay na isa pa, malunggay. Yung malunggay dyan na lang sa kapitbahay. Pero meron binibenta sa palengke. Siyempre, dyan na lang tayo sa libre. Mahal din malunggay sa palengke 20 rin ang isang tali. O, diba? May libre akong malunggay dito. Maraming may tanim sa amin. Okay. So, mamaya na lang ulit, friends. Okay naman na yung mga karne. Bale, ihimayin ko na lang to kasi lobat na rin yung camera. Mamaya tayo magchikahan kapag natapos ko na to ulit. Bye! Medyo haggard na ako, guys. Ay, namitas pala ako kanina sa kapitbahay namin. O, diba? Ang daming malunggay. And then, ano yan, lalagay ko sa munggo at saka sa pinakbet sa kadininding. Tapos, organize ko na lahat ng pinamili ko. Tapos, yung iba naluto ko na rin. Medyo makalat nga lang dito sa kusina. Pagpasensyahan nyo na, ha? Ayan. Makalat. So, ito yung mga gulay. Katulad nitong kalabasa, chinachop ko na siya ng ganyan. Kasi ito yung isa sa nahihirapan ako na balatan at saka hiwain. So, nire-ready ko na para diretso na luto. And then, pati na rin yung sitaw. Ayan. Ano ko na rin, chinap ko na. Tapos, yung labanos kasi bukas lulutuin ko na to ng umaga. Yung okra, hindi ko na yan hinihiwa kasi mabilis lang naman. Ito, lahat ng pangsigang, kasi bukas yan yung lulutuin ko, sinigang na salmon. So, naka-ready na sa isang lalagyan. And then, etong salmon, pinrito ko na yan para bukas, ano na lang,
lulutuin ko na lang, papakuluan ko na lang to. Piniprito ko kasi para hindi malansa yung ano, yung salmon. Pero yan, yung iba din nila piniprito, pero ako gusto ko nakaprito. So ito na siya, nakaprito na. And then ang palaya, hindi ko yan hinihiwa kasi mabilis lang naman yan. Tokwa, nakalagay na rin sa lalagyan. Itong tuna, ayan, nakalagay na rin. Ano pa ba to? Manok na panggisa sa ano, sa kalabasa at sitaw. And then, ito na yung mga meat. Naka-ready na. Tapos, luto na rin yung chicken adobo ko. Tapos, ihimayin ko to kasi gagawin ko tong chicken flakes. Ayan. And then, sa ngayon, ay nagluluto ko ng pang pork Shanghai. Ayan, niluluto ko na yung loob para diretso na, para mabilis na lang kapag ipiprito ko, nakastock na yung pork Shanghai ko. And then, pinapakuluan ko yung ano ko, pambagnet. Ayan. Lalagay ko to sa munggo. Tapos, luto na rin pala yung aking munggo. Ayan. Ano lang yan talaga, munggo kasi, lalagyan ko to ng toppings na bagnet. Ayan. Akala ko makakapagchikahan pa tayo pagkatapos ito, pero parang hindi ko na kaya. Ang dami kong ginawa. Nagluluto pa rin ako hanggang hindi pa tapos magluto. And then, eto, buti na lang, tapos na. Naka-organize na. Lalagay ko na lang sa ref. So, yung luto na lang talaga yung problema ko. At saka, mga hugasin. Grabe yung hugasin ko, no? Ayan, no? Bundok. Grabe. Nagmamantika na yung noo ko. Ano oras na kasi? Yan yung oras na tapos ko. 4:15 a.m. Diba? Sobrang late na. Pero worth it naman kasi marami akong natapos. And marami akong naluto. So, eto lahat ng naluto ko. Yan. O, diba? Meron na kaming stock for, di ko na alam kasi ang dami nito. Tapos, na-organize ko na rin, nakalagay na rin dito yung mga gulay, munggo, bagnet. Nagluto ako. Pinakuluan ko muna to pinakuluan ko ng 1 oras. Tapos, in-air fry ko. Hindi ko siya pinrito sa mantika. Mas masarap. Saka mas healthy kahit papano kasi hindi ako gumamit ng mantika. Tapos, ayan. Ito lahat adobo flakes to kasi paborito nila Daddy May yan. And, yung iba nandoon pa sa likod. Katulad ng, ano pa ba? Yung salmon. Nasa na yung salmon? Nasa likod. So, ano pa ba tong mga nandito? Yan na lahat ng stock ko for 3 to 4 days. Kasi meron pang iba, yung mga gulay, yun, hindi ko yun niluto kasi hindi ko bet na ino-overheat yun. Mas masarap yung gulay kapag fresh yung luto. So, ang ginagawa ko, sinachop ko na lang siya para diretso luto na. Kasi, sandali lang naman yung gulay, mga 5 to 10 minutes luto na, yung nagpapatagal lang yung meat. So, yun. Meron na tayong stock for at least mga 5 days. Kasi yung iba dito, kaya marami, kumakain din kasi si Daddy May ng pang-umagahan. Kaya, ayan, oras na para magpahinga. Pasensya, hindi tayo nakapag-chikahan. Siguro pagdidikitin ko na lang yung vlog ngayon at saka bukas. Para diretso chika-chika na tayo. Then pupunta din pala ako bukas kila Mami, pati kila Papa. Kasi, nagbukas ulit yung La Mars Classic Recipes, yung binuksan namin na online food business nung pandemic. Hindi na namin natuloy nung natapos na yung pandemic kasi humina na yung benta. Pero ngayon binuksan ulit namin. So, tutulungan ko sila Mami, pati sila Papa bukas. Kasi medyo maraming orders. Kasi, nag-take ulit ako ng orders, nag-promote ulit ako doon sa Facebook page. Kaya, ayun, thankful ako kasi kahit pa paano nakatulong ko kila Mami, pati kila Papa. So, good night na muna. Sana nag-enjoy kayo sa vlog namin ngayon. Bye! The next day. Hi friends! Good morning! So, nagluluto ako ngayon ng
sinigang na salmon. Naprito ko naman yung sinigang na salmon kagabi. So, yung gulay na lang, pinapakuluan ko na lang. Tapos, lalagay na natin yung sinigang na salmon. Pagkatapos ko magluto, diretso na ako kila mami, pati kila papa. Luto na yung sinigang na salmon. Ayan. Pinrito ko muna yung salmon para hindi malansa yung para hindi malansa. Kain tayo. Daming gulay, oh. Okay, so hinintay ko na lang yung binuk ko na rider. Ayan, meron na. So, dala ko ng ulam pala. Eto, kila mami. And tapos, yung Shanghai doon ko gagawin sa kanila. Pero, uuwi ko yung yung ibang Shanghai. Eto na yung ulam nila, Daddy May sa kanihili. Oh. Meron pa doon, naka-ready na yung adobo. Chicken adobo flakes. So, yun. Tara, let's! Alis na ako. Sige. Bye! Siya na yung aking joyride. Ayan, ito na ako lamay pati kila Papa. Grabe, hindi na ako nakapag-vlog pagdating ko dito kasi sobrang na-busy na sa mga orders. Tapos, pagdating ko, yung iba nandito na kasi yung iba gusto nila pick upin dito sa bahay yung orders. Tapos, tinulungan ko si Papa sa delivery. Hindi na ako nakapag-vlog. na ako, naaligagana. Naghahabol ng mga gagawin. So, eto na pala, papakita ko sa inyo. Tapos na yung, di pa naman siya talaga tapos kasi hindi pa talaga ito yung nasa plano. Kaso, medyo na-stress na kami. Kaya, medyo, na muna, pahinga na muna sa pagpapagawa. Pero ito na yung kitchen. Hindi ganyan talaga yung design na ko. Siyempre, pagagandahin pa natin yung mga nakalagay dito. Pero yan na muna kasi si Mami pa, mga gamit ni Mami nandyan. Tapos ito lalagyan pa natin ng cabinet next time. Pero kurtina na lang muna yung magandang color ng ng kurtina siguro. Ito kasi hindi pa naayos tong pinto, papagawa ko nga. So ayan, ito yung exhaust fan, papalitan natin yan tatanggalin natin yung kahoy diyan. Mas papalitan natin na mas malaki. Tapos ito, tatakpan natin yan kasi hindi maganda yan. Lalagyan natin ng cabinet diyan. Tapos ito na yung room. Ito na pala yung mga cabinet na pinagawa. So, parang nakabukas yung iba. Next time nga paayos natin. Ito yung room. Wala pang pinto, palalagyan pa ng pinto dito. And then, ito na yung isahe ko. O, diba? Bongga yung color niya. Tapos, itong table, pinagawa ko ito sa karpintero. Ayan. O, diba? Naka-high ceiling tayo. Kasi ito yung yung room. Yung iba, ito, dinala ko to kasi, yung iba pang art class ko to. Tapos yung iba, iga-garage sale ko. So, ayan. Di ko pa alam kung kailan ko iga-garage sales. Sa labas ng bahay nila, mag-garage sale ako. Pero yung iba dito, ay nga, pang art class kasi magtuturo ako ng art class sa summer. Pagka wala ng pasok yung mga estudyante, nag-iipon pa lang ako ng ng estudyante sa ngayon. So, ito na yung hindi pwedeng lagyan ng bintana dito kasi yung gilid nitong bahay namin is kinita. So, daanan siya. Kapag nilagyan namin ng mas malaking bintana, delikado. Saka bawal talaga may bintana dito na nilagyan lang. Kumbaga matagal na talagang nakalagay pero pag pinalagyan mo pa ng bintana, masisita kami. So, yun talaga gusto ko, mas malaking bintana pero hindi pwede. Saka, ayun nga, mas hindi din talaga safe kasi daanan talaga ng tao dito. Kaya okay na yan sa taas na lang. And, marami pang kulang dito actually. Pero unti-untiin ko kasi, ayun nga yung budget na kinulang na din. Pero patapos naman na konting-konti na lang. Napalagyan na rin pala dito ng ng para sa kurtina. Yun. Pintuan na lang, aircon, kama, or what. Pero bala ko kasi dito, filming, filming room. Kasi 'di ba? Bala ko kasi ngayon na mag-focus na din ako sa YouTube. So, ito yung parang
filming room natin. Oh, Nax. So, ayun. Punta na rin ako sa school ni Hailey kasi nandun na si Daddy May. So, kailangan ko ng sasabay ako. Okay na siguro. Ang plano ko dapat dito, hindi puti eh. Parang medyo dark. Pero kasi, para mas lumaki yung yung itsura nitong room, pinaputi ko na lang. Kasi pagka medyo dark, parang medyo liliit yung yung itsura nung room. Kaya buti na lang din pina-white ko. Ano bang mas maganda? Like parang feeling ko gusto ko din lagyan ng mural or painting na lang sa wall, no? Mga painting, gagawa ako ng painting. Pero sa ngayon, pahinga muna. Tinigil pala muna namin yung pagre-renovate kasi nagkasakit sila papa. Parang hindi na natatapos yung hika nila sa kaubo. So, sabi nila na tigil daw muna sa renovate. Susunod na lang daw ulit pagka-care na ulit ng health nila kasi syempre mga senior na rin sila, pati sila papa. Pero at least, okay na kahit papano. So, ayun. Mamaya na lang ulit tayo mag-checkan pag uwi sa bahay kasi medyo pagod ako. Sahabulin ko pa, pupunta pa tayo sa school kasi nandun na si Daddy May. So, later na lang ulit. Ang mga doggies ni Mami. May second floor pa sila. May electric pa naman sila eh. Bye, Mi. Naligo ka na? Pagod magluto. Mi, wala ka ba aesthetic na kortina, oh? Yung neutral yung color? Ay, naku, wag mo nang pakialaman yan. Purple? Lahat purple, pati labas ng bahay purple. Bye-bye. Yung bayad nandun na sa GCash. Yung mga bayad. Sige, withdraw na lang nila naman. Kasi papa ko, kasi ako. Na kasi yung dalawa yung branches eh. Sige pa. Ingat. Yay. Dito na tayo sa school. Ay, against the light. Feeling ko ang haggard-haggard ko na kasi wala pa ako masyadong tulog. Tapos pagising, nagluto ulit. Pero ngayon lang to kasi tinulungan ko sila Mami sa business nila. Kasi ako yung nagte-take ng orders saka yung sa delivery. Para at least may katulong sila. Hindi na kasi rin nila masyadong kabisado yung business. Medyo ginaid ko pa sila. Ayun, masaya naman kasi maraming order. Nasaan na ba sila? Wait lang.